Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Macario. Nangyari ito taong 1967 sa bayan ng Cantilan, Surigao del Sur. Nang mga panahong ito ay nasa isla ng Dinagat Island nakatira si Macario at ang kanyang lolo na si Pedring. Maagang naulila itong si Macario, kaya't ang lolo Pedring niya na ang nagpalaki sa kanya. Ang ilan sa mga matatanda sa nasabing isla ay parehas na may alam sa lihim na karunungan ng kaliwa at kanan. Tinataglay ng matandang si Pedring ang ilang mga libreta ng mga orasyon, dasal at maging ng ilan sa mga makapangyarihang bertud, at isa na rito ang medalyon ng San Benito. Ito ang kadalasang ginagamit ng matanda sa tuwing siya ay nanggagamot. Nakita ni Macario ang iba't ibang paraan ng panggagamot ng kanyang lolo, gayon din ang iba't ibang uri ng mga elemento at nilalang na nakakaengkwentro nito. Samantala, isa ang lolo ni Macario na kilala na manggagamot sa kanilang pook ng mga panahong yon. Dahil ng mga panahong din yon, laganap ang mga dayo sa lugar na pumupunta lamang para magbigay ng sumpa, lason, gayuma o di kaya ay karamdaman sa kung sino ang matipuhan nila o sa kung sino ang iniutos ng nagbayad sa kanila para gawin ang mga bagay na yon. Balot ng pangontra ang maglolo. Alam kasi ng matandang si Pedring na posibleng balikan sila ng bawat nakakaengkwentro nila. Macario, apo, kailangang makabisado mo na ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Hindi yun basta mga aral lang na isa sa ulo mo. Katumbas ng mga aral na yon ay ang buhay at kaligtasan. Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na malaman ang mga kaalamang yon. Kaya pakaingatan mo at isalin sa taong alam mong nararapat kapag dumating ang araw na kailangan mo nang ipamana ang mga ito. Opo, Lolo Pedring. Pero kailan niyo po ba ako hahayaan na magamit ang mga kaalamang yon? Sa totoo lang po, kinakabahan din po ako. Kasi alam kong hindi rin madali ang magiging tungkulin ko kung sakali. Nasaksiyan ko na po ang mga panggagamot ninyo mula pagkabata. Kaya't minsan ay nag-aalangan ako sa sarili ko kung makakaya ko bang gampanan yung kung sakali. Ang hirap niyo pong pantayan, Lo. Naiintindihan ko ang sentimiento mo, Apo. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang pumili ng tadhana mo. Ang Diyos ang nagbibigay nito sa iyo. At ang magiging tungkulin mo lang ay ang sumunod. Hindi lang ito dahil kagustuhan mo o dahil buhay na natin. Parte na ito ng pagsunod natin sa kagustuhan ng may likha sa atin. At yun ay ang sugpuin ang mga alipin ng dilim. Nasa tamang layunin naman po ako, Lo. At may tiwala naman po ako sa mga natututunan ko mula sa iyo. Kung gayon ay simulan mo na rin ang magtiwala sa iyong sarili. Dahil kapag nasilip ng kalaban ng pag-aalinlangan sa puso mo, yun ang pupuntiryahin niya bilang kahinaan mo, Apo. Hindi dapat kalahati o maikling porsyento lang ang tiwala mo sa iyong sarili. Kundi dapat buo. Dahil tandaan mo, hindi mga pangkaraniwang kaalaman ang mga sinasalin ko sa iyo. Gayon din ang bertud na ipapamana ko. Kailangan kang maging isa sa mga ito. Napakasarap lagi sa pandinig ni Macario ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang lolo. Para bang ang bawat sinasabi nito ay may taglay na kapangyarihang bumubuhay sa patay niyang paniniwala sa kanyang sarili. Sa isip niya kasi, magiging iba ang pakaramdam ng inaaral pa lang na pangyayari. Nang mga panahong yon na hindi pa gaanong kasibilisado ang kanilang lugar, ay madalas ang pagdayo ng mga taong nagtataglay ng mga itim na karunungan.
Ang ilan sa kanila ay mga tipo ng mga tao na hindi napapalagay o napapakali kapag hindi nakapambibiktima ng mga inosenteng tao. Kung hindi mga aswang ang ilan sa kanila, ay mga manlalason, mambabarang o mga mangkukulam. Usaring umaalis ang mga ito kapag nakapambiktima na sila. Ngunit sa karunungang taglay ni Mang Pedring, walang distansya kahit saang lupalop ka pa naroroon. Kaya niyang kitilin ang buhay ng kahit na sinong nilalang na nagdulot ng pinsala, na kahit ang pinakamalakas na mangkukulam at mambabarang ay natatapatan niya. Macario, Apo, batid kong hindi mo pa nakakabisado ang lahat ng nilalaman ng mga libro at libretang ibinigay ko sa iyo. Pero alam ko ring ang lahat ng dapat at kailangan mong malaman ay kabisado mo na. Kaya't ito na ang nakatakdang araw na ipapaubaya ko sa iyo ang pinakamahalagang medalyon na mayroon ako. Ang medalyon ng San Benito. Pero Lolo Pedring, di po ba ginagamit niyo pa po ito sa panggagamot ninyo? Baka hindi ko po magamit ng maayos ang medalyon na yan kapag nasa akin na. Yan ba ang inaalala mo, Apo? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa susunod na makakaengkwentro tayo ng mga nasa kaliwa o kahit na anong uri ng elemento o nilalang, ay hahayaan na kitang labanan at harapin sila mag-isa? Kung nag-aalinlangan ka sa sarili mo, pues hindi ako. Apo kita at ako na ang nagpalaki sa iyo. Higit na kilala kita kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Pero Lo, paano po kung kapahamakan na maidulot ko at hindi lunas? Bakit, Apo? Duda ka ba sa mga tinuro ko sa iyo at mga pinag-aralan mo? Kung ano ang layunin mo, yun lamang ang pagtuunan mo. Hindi ang pag-aalinlangan sa sarili mo. Higit na mayaman ka sa kaalaman, Apo. Pagyamanin mo lang ang tiwala at pananampalataya riyan sa sarili mo. Sa araw ng Panginoon, dalhin mo sa simbahan ng medalyong ito at pabasbasan mo. Dahil nararamdaman kong may mabigat tayong kaharapin. At ano naman po yun, Lo? Malalaman din natin yan, Apo, sa pagdating ng mga araw. Nang sumapit nga ang araw ng linggo, nagsimba at dinala ni Macario ang medalyon ng San Benito. Pinabasbasan niya ito sa kura paroko ng simbahan. Nang matapos, biglang nag-iba ang pakaramdam niya nang muli niya itong isinuot. Ang gaan na tila ba may bumubuhat at nakikiisa sa kanya. Maliban nga pala sa mga libreta at libro ng mga dasal at orasyon, ay nagbabasa rin ng Biblia itong si Macario. Mahalaga raw ito, sabi ng kanyang Lolo Pedring, para hindi siya maligaw ng layunin at laging ang may likha ang sentro ng lahat ng kanyang gagawin. Dapat ay nasa tamang landas ang puso at isip niya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita ng Diyos. Pagkatapos magsimba, ay nagpa siya nang umuwi si Macario. Paalis na siya ng simbahan nang may isang lalaking nasa edad mga 40 na ang lumapit sa kanya at nagtanong patungkol sa kanyang lolo. Baka sa mukha niya ang isang malaking suliranin na parang tila ba ang Lolo Pedring lang ni Macario ang makakalutas nito. Iho, maaari ba magtanong? Sige po, ano po ba yun? Kilala mo ba si Mang Pedring, yung manggagamot? Kung oo, maaari mo bang ituro ang bahay niya? Sobrang kailangan ko lang ang tulong niya. Opo, kilala ko siya. Sa katunayan po ay pupunta ako ngayon sa kanya. Ganun ba? Maaari ba akong sumama sa iyo? Oo naman po, wala pong problema. Sige po, sumunod na lang po kayo sa akin. Sumama naman ang lalaki sa kanya at nang makarating sila, nagtaka ang lalaki kung bakit hindi man lang kumatok ang binata. Basta na lang ito pumasok ng bahay. Doon lamang sinabi ni Macario
sa lalaking yon na bahay nila yon at lolo niya, si Pedring na hinahanap nito. Nataon na wala pa roon si Pedring sa kanilang bahay dahil may pinuntahan lamang ito. Kaya't si Macario muna ang nakipag-usap sa lalaking yon. Nagpakilala naman ang lalaki na si Erning, taga Kantilan. Nalaman lang daw niya ang tungkol sa lolo ni Macario na si Pedring mula sa naging pasyente nito. Nakakilala niya. Si Pedring na lang ang inaasahan ni Erning na makakatulong sa asawa nito. Kung saan saang doktor at manggagamot na raw niya dinala ang asawa pero walang naging pagbabago. At habang tumatagal daw ay natatakot na rin siya sa kakaibang pangyayari sa kanyang asawa. Ilang sandali pa ay dumating na itong si Lolo Pedring at dito na idinitalye ni Erning ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang asawa. Ano ba ang problema mo, Ginoo? At napasadya ka pa talaga rito sa tahanan ko? Hinahanap ko po talaga kayo kasi wala na po akong ibang maisip na makakatulong sa asawa ko, kundi kayo na lang po. Kung sino-sinong mga espesyalista na ang tumingin sa kanya, kahit na mga albularyo, pero wala silang nagawa para mapagaling ang asawa ko, Mang Pedring. Ano ba ang nangyari sa asawa mo, Erning? Noong una po, simpleng lagdat lang yon. Akala ko nga trangkaso o binat lang eh. Pero makaraan po ang ilang araw ay nagkakapantal na po siya. Nagsusugat ang buong katawan niya na hindi ko po alam kung bakit. Kakaiba na po ang naamon niya ngayon eh. Nagsasalita rin po siya mag-isa at parang wala sa sarili. Macario, apo, may biyahe pa ba sa Pantalan ngayong hapon papuntang Surigao? Mayroon pa ho, Lolo Pedring, pero huling biyahe na po. Kung gayon ay maganda ka ng mga gamit mo at pupunta tayo sa bahay ni Erning ngayon din. Masusunod po, Lo. Nagdala ng ilang mga personal na gamit sina Macario at Lolo Pedring. Nasasapat sa ilang araw. Maliban sa mga personal na gamit, ay dinala rin ng matanda ang ilan sa mga mahahalagang gamit niya sa kanyang panggagamot. Inabot sila ng halos kalahating araw sa biyahe. Humingi pa ng dispensa si Erning sa naging abala niya sa maglolo at nangako na magbibigay ng kahit anong makakaya niya basta mapagaling lang ang asawa niya. Nang makarating na sila sa bahay ni Erning, sa bungad pa lamang ng pintuan ay ramdam na nila Macario at Lolo Pedring ang bigat ng enerhiyang nasa loob ng bahay. Nagkatinginan ang dalawa bago naman pumasok. Para bagang naiintindihan nilang pareho na hindi basta pangkaraniwang panggagamot ang mangyayari sa bahay na yon. Pinaupo na muna sila ni Erning at pinagtimpla ng kape. Nang mga oras na yon ay tulog pa ang asawa ni Erning. Ang kasama nito habang wala si Erning ay ang ina ng asawa na pinasadyang papuntahin ni Erning sa bahay nila para naman umalalay sa pag-aalaga at pagbabantay sa asawa niya na si Merlita. Pagkatapos magkape ay sinabihan na ng matandang si Pedring kung maaari na ba nilang makita ang asawa niya. Tumango naman ang lalaking yun at giniya niya ang mga ito sa silid kung saan naroroon ang asawa na si Merlita. Dito lang po sa gilid yung kwarto kung nasan po siya. Ibinukod ko po siya riyan kasi iba na po talaga ang itsura niya. Para siyang unti-unting nabubulok. Nakailang hakbang pa lang, sina Lolo Pedring at Macario ay mas lalong bumibigat ang presensya na nararamdaman nila. Lalo na nang makapasok na sila sa silid at makita ang kabuuan ni Merlita. Puno ito ng mga malalaki at namamasang mga sugat ang buong katawan niya. Napatakip pa sila ng kanilang mga ilong dahil sa masangsang na amoy na dulot ng mga sugat na yon. Ang sabi ni Erning ay 3 buwan pa lang mula nang mag-umpisa sa simpleng lagnat
ang nararamdaman ni Merlita hanggang sa umabot na siya sa ganoong kalagayan. Napapanot na rin ang ilang bahagi ng kanyang ulo dahil sa pagkalagas ng kanyang mga buhok. Naiiyak na lamang si Erning habang pinagmamasdan ang asawa na noon ay gising na pala. Nakadilat lang ang mga mata nito at parang may ibinubulong sa hangin habang nakatitig sa kisame. Kung saan-saan ko na po siya dinala at humingi ng tulong. Pero imbis na bumuti ang kalagayan niya, ay tila parang mas lumala pa. Dahil hindi magagamot ng doktor o kahit na sinong dalubhasa ang asawa mo, Erning. Dahil hindi isang karamdaman ang nasa asawa mo, kundi isang malakas na sumpa. Ano pong ibig mong sabihin mong Pedring? Mas malalaman natin yan ngayon. Ikuha mo ako ng batya na may tubig at baon na nyog na may baga ng uling. Sige po, sandali lang po. Makaryo, apo, ihanda mo ang mga insenso ko at ang libretang pula na nasa lalagyan ko. Opo, Lolo Pedring. Habang gumagawa ako ng insenso, dasalan mo si Merlita ng mga itinuro ko sa iyo. Hindi pangkaraniwan ang makakalaban natin ngayon. Alam ko, Polo, at nararamdaman ko rin ang itim na enerhiya na bumabalot kay Aling Merlita. Pasiunahan mo ng mga unang antas ng mga orasyon at dasal. Dahan-dahan nating basagin ang itim na kapangyarihan na ibinalot kay Merlita. Habang umuusal ng dasal itong si Macario, ay dumating na rin si Erning. Dala ang batya ng tubig at ang bao na may lamang baga ng uling. Nilagyan niya ng mga pang-insenso ang bao ng nyog at sinabihan si Erning na ipaikot ito sa buong kwarto at buong bahay. Sinimulan na ring tawasin ni Pedring si Merlita at doon niya nakumpirma na kinulam nga si Merlita at hindi basta-basta kulam lang kundi isang sumpa. Doon na nilapitan ni Lolo Pedring si Merlita na nakatitig lang sa kisame at bumubulong ng kung ano. Umusal naman ito ng dasal at inihipan si Merlita sabay diin ng kanyang hintuturo sa kaliwang dibdib nito. Dito biglang napayaw ang babae. Nagpaling-paling ang ulo nito habang sumisigaw, dahilan para mabatakbo pabalik ng silid itong si Erning para tingnan kung ano ang nangyayari. Naabutan niyang namimilipit sa sakit ang kanyang asawa habang nakadiin ang hintuturok ng matandang si Pedring sa dibdib nito. Merlita, ano pong nangyayari sa asawa ko, Manong Pedring? Sinumpa ng isang manggagaway ang asawa mo, Erning. Isang manggagaway lamang ang may kakaya maglapat ng ganitong klase ng sumpa. Ano po? Diyos ko, Panginoon ko, tulungan niyo po ang asawa ko. Sino kang nilalang ka? At bakit mo ginagawa ito kay Merlita? Sumagot ka! Sa pakikipagtalastasan sa manggagaway nila Lolo Pedring at Macario, nalaman nilang isang dating babaylan na lumihis sa kanyang tungkulin ang naglapat ng sumpa kay Merlita. Niyakap nito ang itim na karunungan at naging isang manggagaway. Isang mataas na uri ng mangkukulam na kayang maglapat na pinakamalakas na sumpa sa isang tao. At ang dahilan kung bakit niya yon ginawa kay Merlita ay dahil lamang sa inggit sa trabaho. Dahil sa isang dating babaylan ang mangkukulam na ito, may kakayahan siyang sumamo ng mga masasamang espiritu o mga elemento. May kakayahan siyang utusan ang elemento ng kalikasan at gamitin ito sa hindi magandang layunin. Kakayahan at kapangyarihan, yon ang mas mahalaga dahil tinalikuran niya nga ang pagiging isang babaylan at ginamit ang kanyang kaalaman sa pagpapaigting ng kanyang kakayahan at kapangyarihan bilang manggagaway ay mas lalo pa siyang lumakas. Isang uri ng kalaban na kapag nagkamali o nakitaan ka ng butas ay tiyak na magiging katapusan mo na.
Lo, ano na pong susunod na gagawin natin? Ibabalik ko sa manggagaway na yon ang sumpang ibinigay niya kay Merlita. At ikaw, Apo, gamitin mo yung medalyon para parusahan siya. Mas madali natin siyang matatalo kapag nagtulungan tayo. Kung ako lang, Polo, alam ko hindi ko kakayanin. Pero dahil kasama ko ang nasa itaas at ang medalyon ng San Benito, gayon din ang mga aral na itinuro ninyo. Lalong-lalo na kayo, alam kong kaya ko to. Tamang-tama at bagong basbas po ito. Muling sinamo ng matandang si Pedring ang mangkukulam. Binigyan niya ito ng pagkakataon na alisin o bawiin ang sumpa na ginawa niya kay Merlita. Ngunit pinagtawalan lamang siya nito at nagmatigas. Kaya wala nang ibang nagawa si Lolo Pedring kundi gamitin ang isa sa pinakamalakas niyang orasyon na pambali ng sumpa. Walang iba kundi ang orasyon ng Dereverso. Ibabalik niya ang sumpa sa mismong gumawa nito. Pinunasan niya ang buong katawan ni Merlita ng langis na may halong asin at binasbasang lana. Pumalahaw ng iyak at nakikiusap ang mangkukulam na noon ay nasa katawan ni Merlita na itigil na nila ang ginagawa nila. Ngunit hindi siya pinakinggan ng maglolo. Binalik nito ang boses ni Merlita, bagay na ikinatuwa naman ni Erning. Ngunit duda rito sila Macario at Pedring dahil batid nila na hindi pa nila pinapakawalan ang mangkukulam kaya't malabong si Merlita na ito. Lalapit na sana itong si Erning sa kanyang asawa nang harangin siya ni Pedring at hinipa naman ni Macario ang katawan ni Merlita ng pamatay na orasyon. Muli ay pumalahaw ito ng iyak at tila ba nakikiusap. Binalaan na kita pero nagmatigas ka. At ngayon nakikiusap ka. Ipaparanas ko ngayon sa'yo ang pagpapahirap na ipinaranas mo sa babaeng ito. Pahihirapan muna kita bago kita tapusin. Mang Pedring, baka po hindi kayanin ng asawa ko. Huwag kang magalala, Mang Erning. Ang ginagawa namin ay para lang sa kumulam sa asawa mo. Hindi po siya apektado sa ginagawa namin. Ipaparanas lang namin sa mangkukulam na yon ang ginawa po niya kay Aling Merlita. Tama ang aking apo, Erning. Ang maitutulong mo sa ngayon ay dasal para sa asawa mo at para sa amin. Dahil malakas na mangkukulam ang may kontrol sa kalagayan ng asawa mo ngayon. Muli namang inusal ng matandang si Pedring ang orasyon para baliktarin ang kulam na nilapat kay Merlita. Habang si Macario naman ay pinaghalo na ang dasal ng simbahan at Latin na orasyon ng San Benito. Paulit-ulit itong inuusal ng maglolo, sabay tanda ng krus sa noo, dibdib at palapulsuhan ni Merlita ng medalyon ng San Benito. Ang kanina ay malakas na palahaw ni Merlita ay ang unti-unting nanghina hanggang sa tila mga bulong na dasal na lamang ng maglolo ang naririnig na ingay sa apat na sulok ng kwarto na yon. Kumalma naman si Merlita at muli nagdasal itong si Lolo Pedring. At muling ginuhitan ng harang ni Macario ang katawan ni Merlita gamit ang medalyon ng San Benito para hindi na pasukin ng kahit anong masamang elemento o sumpa ang katawan ng babaeng yon. Dahil mahina pa ang pang-espiritual nito, kaya kailangan alalayan muna niya. Dito na itaboy nila ang manggagaway at kahit anong gawin pa nito ay hindi niya na magagawa pang saktan o muling lapatan ng kahit na anong sumpa itong si Merlita. Naibalik din nila sa manggagaway na yon ang sumpang ginawa niya, ngunit 2 beses itong mas malakas kesa sa ginawa niya kay Merlita. Kung kaya't sa loob lamang ng 3 araw ay tiyak na babawian na ito ng buhay. Kinabukasan ay nagising na si Merlita at ang kakaiba, wala itong maalala sa mga nangyari sa kanya. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo, Mang Pedring at Macario. Utang ko ang pangalawang buhay ko sa inyo.
Literal na wala akong maalala, kundi yung araw lang na nagsabi ako kay Erning na parang nilalagnat ako. Dahil inalis niya rin po ang katinuan niyo, Aling Merlita. Sa lahat ng nangyari, wala tayong dapat pasalamatan kundi ang may likha. Dahil sa kanya ang buhay at kamatayan. Kaya't walang sinumang tao ang dapat magdesisyon para rito. Instrumento lamang po kami at ang mga tagang ipinagkaloob niya sa amin. Nang tiyak na nasa maayos na si Merlita, ay umuwi na rin sila Macario at ang lolo niyang si Pedring. Naging isa sa di malilimutang karanasan yon ni Macario kasama ang kanyang lolo. Dahil isa yon sa mga kaganapan na magpapatunay na higit na makapangyarihan ang kahit na anong tangan kapag sinabayan mo ito ng dasal at paniniwala sa poong may kapal. At nasumpungan ito ni Macario sa unang beses na ginamit niya ang medalyon ng San Benito. Okay, para sa akin mga kabaryo, grabe yung taglay talagang kakayanan ng San Benito, no? Although hindi naman to yung first time natin na ganitong istorya about sa San Benito, pero grabe yung wala masabi, talagang isa ang mga San Benito sa pinakamalakas na medalyon, no? Although maraming malakas, pero kumbaga itong Benito all-in-one to eh. Diba? Alam naman yan ng mga solid kabaryo natin kung gaano kalakas yan. Saka yun nga, yung usal na de reverso, tama ba? Parang ano yun, sa mga hindi nakakalam, revuelta rin yun. Kumbaga, mas doble yung balik na mangyayari. Saka iba to, mas matindi tong si Lolo Pedring. Sayang, bitin lang talaga yung kwento. Parang nabitin ako ng sobra kasi ang bilis eh, diba? Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga umiikot yung kwento natin. Pero kayo mga kabaryo, kung may komento kayo sa istorya natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos siya nga pala, sa mga gusto ng gamit o kung ano man gusto nyo kong i-PM, PM nyo kami sa TikTok shop namin, Kwentong Baryo Shop 8888. Tapos nandun na rin yung mga gamit natin. Hintayin lang natin dumating yung isang bracelet natin na magkuno. Yan. Kasi mas maganda rin yun. Tapos meron tayong bagong produkto, yung Bato Ara. Babalik natin, saka punyal na dignum. Meron tayo ron. Pero maliit lang yun, pero napakalakas na gamit nun. So yun lang. Hintayin ko kayo ron. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.